Hello, makabayang hapon! Luzon, Visayas at Mindanao, inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng DepEd EdTech Unit, itulay, online tutorial. Magandang hapon mga makabayang mag-aaral! Muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, Tutor Mel. Tayo ngayon ay nasa Filipino 8, Miyerkules ng hapon, quarter 3, ikalimang linggo. Biro nyo, nakailimang linggo na tayo na may paksang suring pelikula, masusing pagre-review. Ayan, isa na namang kapanapanabik at kasiyasiyang pag-aaral ng wika at panitikan. Alam ko naman na-miss ako ng lahat. Ayan, syempre bago niyo sabihin kayo'y handa, nais ko munang taus-pusong pasasalamat sa aming program head, Tutor Ronel, sa kanyang pag-antabay sa akin dito. Maraming salamat po, Tutor Ronel. Lagi po kayo talagang maaasahan at mahusay sa anuman larangan. Thank you po. Ayan. O dahil nandito na si Tutor Mel at alam kong kayo nasasabik at nananabik sa ating pagbabalik, bigyan naman ako ng puso dyan kung kayo'y handa na. Ayan, may mga nakita na ako. Marami ring salamat sa mga nagpaabot ng panalangin na ako'y makarecover sa aking karamdaman at unti-unti umaayos na ang aking kalusugan. Salamat! Ayan, ang galing naman ng mga makabayang mag-aaral na yan. Sige nga, pusuan nga ako kung kayo'y handa na at nananabik kayo sa ating aralin ngayong linggo. Ayan, ang dami ko nang nakita. Sige, dahil kayo'y handa na, dagling bati muli tayo. Siyempre, yung pinakatampok na episode natin o segment natin ngayon. Dagling bati at 2 minuto na ito ha kasi medyo marami. Ayan, pasalamat na rin sa mga humiling ng aking kagalingan. Salamat. Ayan, bago pala yan, tayo pa rin ay nagdiriwang ng buwan ng kababaihan. Dinadakila natin silang lahat, kaya saludo tayo sa mga kababaihan sa tahanan, sa pamayanan, at sa kung anuman larangan na nawa ay matamo natin ang karapatan, kasanayan at pantay na pagtingin lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Saludo tayo sa mga kababaihan. Ayan, bago tayo bumati, ay nagdagdag bati na ba tayo? Parang hindi pa. O sige, dagling bati muna tayo. Siyempre yung unang-una, ayan, hello sa'yo, Mariel Mendoza Soriano, watching from Godofredo Reyes Senior High School. Ragay Mariel Soriano, 8 Lily, hello sa'yo, makabayang mag-aaral. Ayan, Kyra Kil Von, watching from Ramon National High School. Katlea Soriano, good afternoon po, watching from Ingud Ramon Integrated High School. Ayan, Katlea Soriano. King James Corsado, mataasang paaralan ng Godobredo Reyes Sr. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong hapon. Gayun din, bumabati rin si Christopher Respicio. Magandang hapon po. From Ingud Ramona Integrated School. Hello. Jewel Savillano, magandang hapon. Watching from Caloocan High School. Gabriel Contreras, watching. Mary Crisel Laloga, good afternoon, tutors. Watching from Godofredo, hello sa inyo. Angel Fortes, magandang hapon po. Watching from CHS. Ayan, meron din akong nakita dito, isang gurong makabayan. Ayan. Siya ay walang iba, si Miss Pia Padilla Tumagan from Labas Senior High School, Santa Rosa. Hello sa iyo, ma'am. Palagi kang nakatutok sa amin. Maraming salamat. Ayan, gayon din kay Aliyah Bueniao. Good afternoon, watching from Caloocan High School. Mary Lady Jo, good afternoon from Caloocan High School. Alexandra Marie Valderrama. Lara Cabonitalia, watching from Ramon National High School. Julius Ferrer, good afternoon from RNHS. Ashley Gerardo, good afternoon po from San Mariano National High School. Hello sa iyo, makabayang mag-aaral. Gayon din kay Kurt Ivan Santiago, good afternoon, watching from Ramon National High School. Kay Jerome Kabigan, hello po. Kay Bea Gamier, magandang hapon po. Katlea Soriano, Jerry Merigen
from Ramon National High School. Ito yung kay Ma'am Pia Tumagan. Magandang hapon po from Labas Senior High School Division of Santa Rosa, Laguna. Hello po sa inyo, Ma'am Pia. Makabayang mag-aaral, makabayang guro. Hello po. Ayan. At gayon din kay Rian Desiree Corpus from Ramon National High School. Andyan din si Riley Gutierrez ng CHS High School. Jerry Meregan, Angel Lindaya, Mariano Bugayong, Bisalel Jairo Catiis, Erica Flores, Angelica Julba, Raven Manuel, Mary Ann Lalaygo, Ira, Anyo, Yuri Otakan, Linwell Pasqua, Catherine Kasachan, and Katlea Soriano. Ayan, maraming salamat. Nawa ay patuloy niyo pong ibahagi ang ating link para mas marami ang mapaabot nito saan man sa Pilipinas. Siyempre, buong Pilipinas tayo. Ayan. Muli, siyempre, hindi mawawala dahil pinanood kahit wala ako nung isang linggo, pinanood ko yung episode nyo with Tutor Ronel. Natutuwa naman ako, makabayang clap naman dyan dahil alam ko yung sinubaybayan nyo si Tutor Ronel at marami tayong natutunan sa kanya. At nakita ko din yung mga aktibong nakilaho, kaya meron pa rin tayong Cuties of the Week. Unang-una, ang ating Cuties of the Week ay si Mary Lady Jo. Makabayang clap naman kay Mary Lady Jo. Ayan. At si Tamara Alcantara. Hello sa'yo. At syempre, ang ikatlo, si Kana Biso. Sila yung mga aktibong nakilahok sa talakayan with Tutor Ronel. Ayan, pagbati, di ba? Muli tayo ay nasa module quarter 2, week 5. Ang gagamitin nating module ay mula sa SDO Caloocan. Ayan, ano kaya inaasahan natin sa ating mga mag-aaral ngayon? Unang-una, na ilalahad ang sariling bias o pagkiling tungkol sa interes at pananaw ng nagsasalita. Aalamin natin yan kung ano yung mga opinion nyo patungkol dyan. At ikalawa, nasusuri ang napanood na pelikula batay sa paksa, tema, layon, gamit ng mga salita. Ngunit pag-aaralan muna natin kung ano ba yung mga elemento ng pelikula. Ayan, bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, nais ko munang malaman kung kayo ngayon nakinig, di ba? Kung kayo nakinig sa pagtalakay ni Tutor Ronel. Ayan. Naku, marami pa pala. Akala ko yun na yung huli. Ma'am, kami pa po. Sorry, eto, Raisa Bulusan. Good afternoon, watching from RNH. Aliyah Bueniao from Caloocan High School. Diane Claire Tejero. Mary Lady Jo. Naku, ang dami. Akala ko yun na yun. Renalyn Ebora. Angel Lindaya. Mary Kate Pascual. Margaret Ordonez. Carl Revilla. Ayan, ito si Car Revilla. Good afternoon po, Car Revilla, watching from Labas Senior High School from Ma'am Pia Tumagan. Salamat po, ma'am. Ayan, Stephen Russell, yun din, taga Labas Senior High School. Rosemary Salandana, magandang hapon po, watching from Budod National High School, Salandaan, San Pagita. Novelet Elfa, good afternoon from Labas Senior High School. Wow, ang dami pala nakatutok sa atin. Hello sa inyo. Maraming salamat. Mamaya ay babatiin ko pa kayo. Ang dami pala. Siguro naghang yung cellphone ko. Ayan, hindi ko nakita na. Ayan, nandiyan pa pala si Francine Petalio. Ayan, Francine Petalio, grade 8 from Godofredo National High School. Hello sa iyo, nak. Ayan, ang dami na ring nagpuso. Medyo delay sa akin. Pasensya na. Akala ko yun na yun. Ayan. Kay Princess Mendoza Casilaw from Senior High School, Godofredo. Hello po. Angel Fortes, Angel Endaya, Nicole Hidalgo. Napakarami. Sorry Ayan. Ayan pa kay Shane, Justin, Kate, Cerudo. Magandang hapon po. Watching from Labas Senior High School from Mampia, Tumagan. Ayan, maraming salamat. Okay, tumungo na tayo sa ating balik-aral. Okay? Piliin sa loob ng kahon kung anong ugnayang lohikal ang isinasaad ng bawat pahayag. Naalala nyo pa ba ang pagtalakay ni Tutor Ronel? Ayan, kung talagang natuto kayo at naalala nyo pa tumimo sa inyong isip ang aralin na tinuro ni Tutor Ronel, nais kong, alam kong kaya nyong sagutin ito. Unang bilang, nagkaroon ng matinding pagbaha kaya marami ang namatay.
Sige nga, tignan ko nga kung paano niyo yan, ano ang maaaring maisagot diyan. Babati ako ha, kasi ang dami. Princess Edman, good afternoon. Watching from Godofredo National High School. Hello po. Abigail Valencia from Caloocan High School. Ayan. Lorene Micaela Pagio, good afternoon from Godofredo National, Godofredo Reyes Senior High School. Hello po sa inyo. Ayan, may sumagot na ba? Hannah Santos, magandang hapon, Shooter Mel. Ayan, ang puro pagbati pa. Sorry, hindi ko nakita. Ayan, andyan din si Joanna Josette Magigad. Good afternoon from Labas Senior High School. Andun din si Francine Petalio, Jane Gutierrez, Princess Edman, Dayan Tejero, Hannah Santos. Ayan. Hindi ko na makita yung sagot. Nakasagot na ba kayo? Medyo delay sa akin eh. Pasensya na. Ayan. Ayan, hinahanap ko pa. Eliza Flores. Ayan, may nagsabi, Ma'am, done sharing po. Please share this, yung ating link para mas maraming makapanood at maitulay natin ang dulong sa kanila. Ayan. Maari nyo ibahagi yan sa inyong kakilala, sa inyong kaklase, sa inyong kamag-anak. Ayan. Naku, teka, hindi ko pa makita yung mga sagot. Sino kaya ang, ayun, may nakita na ako. Ayan. Kay Princess Hazel Maceda, magandang hapon po from Labas Senior High School. Ayan. Ayan, may nakita na ako mula kay Aliyah Buenyao, Catlea Soriano, Bea Gamier, Mary Lady Jo, Eliza Flores, Ayesa de la Cruz, Ann Wendy Yao, at ang sagot nila ay sanhi at bunga. Makabayang clap naman dyan. Ibig sabihin, alam nila ang pinagkaiba ng sanhi at bunga mula sa sitwasyong kanilang nakita. Alam ko, yan ang binigyan diin ni Tutor Ronel sa inyo para hindi kayo malito. Ang galing naman, nakuha ng mga makabayang mag-aaral. Okay? Ikalawang bilang. Sa sandaling makinig ka sa pangaral ng iyong magulang, gaganda ang iyong kinabukasan. Ano kaya yan? Ayan, ang dami nakakuha ng tamang sagot. Marks Luzon, Angel Maglalang, Princess Ignacio, Lorin Pagyo, Alexandra Valderrama, Eliza Flores, Cheska La Chica, Angel Lindaya, Marlene Games, Catlea Soriano, May Endozo, Rose Salandanan, Angel Fortes, Rionda Raven, and Tintin Dangani. Ang dami nakakuha ng tamang sagot sa unang bilang. Ibig sabihin, maraming nakinig at naunawaan nyo ang tinuro ni Tutor Ronel. Mahusay talaga itong mga makabayang mag-aaral. Dahil yan, may makabayang club kayo. Ayan, medyo paus-paus pa ako. Pero okay lang yan. Kaya natin yan. Okay. Ikalawang bilang na tayo. Ayun, may nakita na akong sagot. Ayan. Ikalawang bilang, puro number 1. Dali lang Mabilis ba ako? Ayan, may pagbati muli, oh. Ayun, ikalawang bilang na, ayan. Mula kay Princess Claire Ignacio, Cana Viso, Venice Baruso, Iana Maralit, Gian Evangelista, Alexandra Valderrama, Marilyn Games, Rosemary Salandanan. Ang sagot nila sa ikalawang bilang ay kondisyon at bunga. Ang husay naman, di ba? Yun yung pinagkaiba ng sanhi at bunga. Sabi ni Tutor Ronel, pag sinabing sanhi, ito ay isang pangyayari na naganap at nagbunga rin ng isang pangyayari. Pag sinabi namang kondisyon, ito ay pagbibigay ng kondisyon sa isang tao o sa gagawa ng kilos o pangyayari o gaganap. At magkakaroon din syempre ng bunga. Ang husay talaga ng mga mag-aaral. Okay, ikatlong bilang. Para makatulong sa nangangailangan, nag-ambag sila ng kanyang mga kaibigan. Sige nga, ayan. Ano kayang lohikal yan?
Sige, tignan ko nga. Ikatlong bilang. Dami nakakuha ng tamang sagot, ha. Bea Gamier, Princess Ignacio, Riley Gutierrez, Basalel. Lemuel Ligtas. Yan, marami nakakuha ng tamang sagot. Okay, para sa ikatlong bilang. Ayun, may nakita na ako. Ang sa kanyang kasagutan ay paraan at layunin. Okay? Siya ay nagawa ng isang paraan na may layon kung para saan ito. Kaya siya ay paraan at layunin. Tama. At ang mga nakakuha ng tamang sagot, sina Ann Wendy Yao, Eliza Flores, Catlea Soriano, Maria Luesa de la Cruz, Rosemary Salandanan, Rainiel Tabusa Silva, Hannah Santos, Cana Viso, Lemuel Ligtas, Angel Fortes. Ayan. Pagbati, Norlin Verdadero, Norlin from Mariano National High School. Hello sa'yo, nak. Para sa ika-4 na bilang, kung nag-ensayo ka ng mabuti sa pagkanta, sana'y nanalo ka sa paligsahan. Ano kaya ito? Kung nag-ensayo ka ng mabuti sa pagkanta, sana'y nanalo ka sa paligsahan. Sige nga, tignan ko nga. Ika-4 na bilang, madami nakakuha ng tamang sagot. Ayan, hindi ko rin siya Ayan, sumagot si Rainiel. Asan na si Rainiel? Ang bilis eh. Sorry ah. Asan ka na? Hanapin natin. Ayun, si Reneline Abanilla Ebora. Ang kanyang sagot ay paraan at resulta. Yun ba ang tamang sagot? Kung nag-ensayo ka ng mabuti sa pagkanta, sana'y nanalo ka sa paligsahan? Paraan at resulta ba to? O kondisyon at bunga? Ano sa tingin ninyo? Okay. Ma'am, parang paraan at resulta. Parang paraan at resulta nga. Okay? Ayan. Ika-5 bilang, sa masigasig niyang pagtatrabaho, nakamit niya ang kanyang pwesto. Ayan. Uy, dumating si Althea Jeanette Aguinaldo Viernes. Magandang hapon po from San Mariano National High School, Main SDO Isabela. Hello sa'yo. Ayan. Para sa ika-5 bilang, gayon din, dumating din si Cristal Beltran ng Gutud National High School. Okay. At para sa kasagutan sa ika-5 bilang, ito ay paraan at resulta. Sa masigasig niyang pagtatrabaho, nakamit niya ang kanyang pwesto. Okay? Galing naman, palakpakan naman natin. Makabayaklap naman sa mga mahuhusay nating mag-aaral. Dahil dyan, meron din akong papuso sa inyo or OPA. Yan. Okay. Tutungo na tayo sa ating wika rambulan mula sa pahayag. Ayusin ang ginulong titik upang matukoy ang wastong salita. Ayan. Excited na ba kayo sa wika rambulan? Medyo nagahang yung aking phone, hindi ko makita yung ibang mensahe, no? Okay? Para sa unang bilang, linyang binabanggit ng mga tauhan sa kwento. Ano kaya ito? Sige nga, pagmasdan nga mabuti. Linyang binabanggit ng mga tauhan sa kwento. Pwede kayong mag-selfie, mag-selfie kayo, tapos i-komento ninyo kung ano yung naging karanasan ninyo habang nakatutok sa ating itulay. Ayan. Ayan, sumagot na si Ayesa de la Cruz, Iraniel Silva, Cana Viso, Eliza Flores, at ang sagot nila ay
dialogo. Mahusay, makabayang club naman diyan. Yan ang linyang binabanggit ng mga tauhan sa kwento. Ikalawa, pinakapuso ng isang pelikula. Ano kaya yan? Pinakapuso ng isang pelikula. Marami rin nakakuha ng tamang sagot. Janel Buna, Ana Margaret, Marinel Ramos, Julia De Vera, Angel Endaya, Dranreb Sauro, Aliyah Buenyao, Eliza Flores, Jane Gutierrez. Okay? At para sa ikalawang sagot, ito ay pinakapuso ng isang pelikula. Ito ay tema. Mahusay, Makabayang Club. At nakasagot si Ayesa de la Cruz. 'Di ba? Ashley Gerardo, Renilyn Ebora, Eliza Flores. Gayun din si Bernice Baruso, Francine Petalio, Ayeka Legardo, Catleya Soriano, Charbel Mendoza. Ang dami nila nakasagot. Ikatlong bilang, mga karakter na gumaganap sa pelikula. Ano kaya to? Mga karakter na gumaganap sa pelikula. Sige nga, tingnan niyang mabuti. Mga karakter na gumaganap sa pelikula. Ayun, may nakita na akong tamang sagot at ang tamang sagot ni Dranreb at Carlo Malonzo, ito raw ay tauhan. Mahusay naman. Para sa ika-4 na bilang, nagsisilbi itong panghatak ng pelikula. Panghatak ng pelikula. Sige nga, mamaya malalaman natin kung bakit yan ang ibig sabihin ni Tutor Mel. Okay? Ayun, may nakita na rin akong tamang sagot mula kay Julia Lea de Vera at ang kanyang sagot ay pamagat. Ayan, di ba? Mamaya tatalakayin natin bakit naging pamagat. At ikalima, ang pangyayari kung saan umiikot ang pelikula. Ano kaya yun? Ayan, marami rin nakakuha ng tamang sagot. Angel Indaya, Christopher Respicio, King James Carsado, Mary Crisel Lalago, Francine Petalio, Princess, ang bilis di ko mabasa, Princess Quinto, Bea Igliayans, Kana Biso, Natalie Layawen, and Joy Lynn. Tauhan, nasabi niya nung una. Okay? Para sa ikalimang bilang, kuwento. Ito ay sagot ni Tricia Valliacera. Bahusay, Makabayang Clap sa'yo, nak. Okay. Ang gagaling naman, ang uhusay naman. Talagang para kayong tala sa maghapon, no? Nagniningning kayo, ayan, dahil napakahusay nyo. Ngayon, nais ko namang suriin ninyo ang makikitang larawan. Gusto kong bigyan nyo ng sitwasyon kung saan nyo sila usually nakikita, anong ginagawa nyo kapag dala nyo yung larawan na to, o kaya naman ay nakikita nyo yung larawan sa screen, ha? Titignan ko, ha? Kailangan makita ko sa comment section. Teka, ang daming nagahang yung phone ko. Okay? O, sige, unang larawan. Ano kaya ito? Ayan. Saan nyo yan usual nakikita? Anong ginagawa nyo kapag meron kayo ng mga bagay na yan? Five over 5 daw si Francine Petalio. Very good, Francine. Si Kaysar Oresa, 4 over 5. Mahusay. Ayan. Ma'am, popcorn po. Ayan, si Eliza Flores. Kalaniwang nakikita sa sinihan o dinadala sa sinihan. Kapag nanonood po, ma'am, gumagamit ng popcorn. Ayan. Ano pa yung iba? Nanonood ng sine, ma'am. Ayan. Panonood sa sinihan, cinema, nanonood ng movie sa cinema. Ayan, may mga sagot nila. Itong isa. Saan nyo usual nakikita yan? Nakita ko po yan sa sinihan, ma'am. Ayan. Ayan. Popcorn sa festival, mall. Ayan, di ba? So, yung dalawa na yan, klase, ang kalimitang bit-bit, di ba? Siyempre, pag matagalan, medyo matagal na panooran niya, kaya meron kang popcorn, meron ka rin pantulak. May pambara ka, may pantulak ka. Minsan sinasamahan mo pa ng burger, di ba? So, para saan yung mga yan? Ayan. Sa kantin po namin, sa kantin daw nila meron na alala daw niya. Pero usually, bagaman na ito'y nakikita sa iba't ibang lugar, kalimitan niyang nakikita sa isang
sinehan o pelikula? Magbigay nga kayo ng mga ibang halimbawa, yung latest, na napanood niyo na. Sige nga, may mga 'di ba may alert level 1 tayo, alert level 2. Sige nga, magbigay nga kayo ng mga halimbawang pinanood niyong pelikula. Ayan, sa mall, ma'am. Ayan, pang-meryenda daw. Okey, mahusay. Fast food, oo, alam ko 'no, may french fries din do'n, 'di ba, sa Jollibee. Ayan, Love Color Blind, nanood na pala siya nung Love Color Blind. Si Eliza Flores, Batman ang pinanood. Si Ayesha de la Cruz, Spider-Man. Talaga naman na kahit pandemic nakakapanood kayo ng sine, ang galing naman, ayan. Sleepover po, ayan. At marami pang ibang pelikula na ating tatalakayin, okay. Ngunit dahil marami kayong interesanteng pelikulang pinanonood at inaabangan, alamin natin kung ano ang pelikulang Pilipino. Ayan, batay sa Wikipedia, ang pelikula na kilala din bilang sine at pinalakang tabing ay isang larangan ng sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining. So hindi lang pala ito, dahil ang alam lang natin ang anyo ng sining ay panitikan, hindi lang yun. Ano man ang itinatanghal o isinasalarawan, ito pa rin ay anyo ng sining. Bilang bahagi ng industriya ng gumagalaw na larawan, ang letratong pelikula sa kasaysayan. Kadalasang tinutukoy ang larangang ito sa akademya bilang mga pag-aaral ng pelikula. Ang mga pelikula ay sining, may ilusyong optikal. Pag sinabi natin ilusyong optikal, yung ating paningin ay makikita natin ang pagkilos at paggalaw ng mga tauhan. Para sa mga manonood, isang anyo ito ng sining at tanyag na anyo ng mga libangan. 'Di ba nung unang panahon, kahit naman tayo kaya naman tayo nagpupunta ng sinehan para maglibang, hindi lang para makakuha o magkaroon ng kaalaman tungkol dito. Kung hindi, pangunahin talaga ay tayo'y malibang, ayan. At negosyo na rin. Nilikha ang pelikula sa pamamagitan ng pagre-record ng totoong tao at bagay, kabilang ang inarte na pantasya at mga peke sa kamera at sa pamamagitan ng cartoon. Kaya mas interesado tayo, 'di ba? Kasi nga yung totoong tao ay nakikita natin gumaganap at totoo yung tunog na naririnig natin. Sabi nga nila, mas iba pa rin 'pag pinanood mo sa pelikula na sine kesa naman sa bahay lang, okey? So, aalamin natin kung ano yung elemento. Meron tayong mga sumusunod na mga elemento na dapat isaalang-alang kapag tayo ay nagsusuri ng isang magandang pelikula. So, una, aalamin natin kung ano ang kuwento. Tumutukoy ito sa istorya o sa pangyayari kung saan umiikot ang pelikula. O bago o luma ba ang kwento? Napupukaw ba ito ng interes mo? 'Di ba minsan tayo kapag tumitingin tayo ng isang mga pelikula o mga ilang pelikula sa mall, ano kaagad after tayo, "Ano kaya kwento nito?" Yung kaagad na papasok sa atin, 'di ba? O kaya kapag kinukuwento na natin sa iba, "Uy, manood ka nito maganda yung story." 'Di ba, gano'n yung ating atake. Kumbaga in real talk, hindi natin siya sinasabing, "Panoorin mo maganda." Hindi lang gano'n, bagkus nag-iiwan tayo ng mga ekspresyon na na makikita natin sa mismong elemento rin ng pelikula. Maganda yung kwento, hindi ko ikukuwento maganda yung kwento niya, maganda yung plot ng story, manood ka. 'Di ba kaya tayo minsan gano'n. So isa sa mga mahalagang elemento ang kuwento o istorya ng pelikula dahil dito umiikot ang buong pelikula. Ikalawa, yung tinatawag nating tema. Ito ang pinakapaksa ng pelikula. Ito ang diwa, kaisipan at maituturing na pinakapundasyon sa pagsusuri ng isang pelikula. So kapag ikaw ay nagsusuri ng isang pelikula, hindi mo alam ang tema. Higit lalong alamin mo dapat kung ano ang tema dahil nakapaloob dun ang paksa sa mismong pelikula. Okay? Sabi diyan, andiyan ang diwa, kaisipan at pinakapundasyon ng isang pagsusuri ng isang pelikula. Kung ito ba'y napapanahon ba ang paksa o akma ba ang tema sa panahon. 'Di ba? Minsan kasi parang pansinin niyo yung Frozen, 'di ba? Yung pelikulang Frozen, parang nauso siya yung medyo taglamig na. Hindi naman nauso nung tag-init 'yan, eh. So, inaayon din nila sa panahon, okey? Kung okey ba, akma ba sa panahon ang
tema na kanilang gagawin. Sumunod, ang ikatlong elemento ay pamagat. Ito ay naghahatid ng pinakamensahe. Ito rin ang nagsisilbing panghatak sa pelikula. O nakatatawag ba ito ng pansin o mayroon ba itong ipinahihiwatig o simbolo? Okay, isa sa mga pinakamagandang para sa akin isa sa mga pinakamagandang pelikula na na-interest kaagad ako ay ang Himala. 'Di ba? Dun pa lang himala, sa pamagat pa lang aalamin mo, ano kaya yun? Bakit nasabing himala? May maghihimala ba? Pero along the way habang nanonood ka, maririnig mo si Nora Aunor na walang himala. Ang himala ay nasa puso ng bawat tao. 'Di ba yung twist niya, kaya until now o hanggang sa ngayon, ito ay maganda palang documentary sa mga paniniwala ng mga tao. Ayan. So magandang malaman natin na pinakamensahe ng isang pelikula ay nasa mismong pamagat. Okay? Kung meron ditong pahiwatig o meron itong simbolo. Ikaapat, tauhan. Ang mga karakter na gumaganap ng iba't ibang katauhan sa pelikula. O makatotohanan ba ang mga ito? O angkop ba ang kanilang pagganap? Mahalaga na ang mga tauhan at karakter ay nakatuon sa mismong makatotohanang serye ng buhay na kanilang itinatanghal. Kasi hindi mabilis nating malalaman kung peke ang emosyon na ibinibigay, angkop ba ang kanilang pagganap, o nakulangan ba tayo o ganito. Kaya bahagi o kasama sa ikaapat na elemento ang tauhan dahil siya ang nagbibigay sa atin ng pagkilos at paggalaw at the same time, siya rin ang nagbibigay buhay kung paano tayo nagigiliwang manood ng isang pelikula. At ikalima, dialogo. Ito ay ang linyang binabanggit ng mga tauhan sa kwento. Ang ba sa edad ng target na manonood ang pelikula, ang dialogong ginamit, o naisaalang-alang ba ang mga lengguwaheng ginamit ng mga tauhan sa kwento. Kaya nga meron tayong rated, 'di ba? Rated 18, 'di ba? May ganun tayo. Kasi nga dapat angkop sa yung dialogong ginagamit, hindi pwede marinig ng bata, hindi ito pambata o pwede naman na masyadong pambata ito para panoorin ng may edad na. So, yun, meron tayong pagsusuring gano'n sa dialogo. At mahalaga yun sa mga elemento ng pelikula. Ayan. So, muli, ito yung ating 5 elemento ng pelikula. Ayan, sabi nga, tandaan, hindi maikakaila na isa sa mga naging daan upang makapaglibang ang tao mula noon at hanggang pa rin sa ngayon. 'Di ba? Na pinanonood pa rin ang pelikula. Kadalasan upang masuri at mabusisi ang isang pelikula, ang ilan ay nanonood pa sa mas malalaking bulwagan. 'Di ba? O pinilakang tabing. Handa silang magbayad ng mahal upang mapanood lamang nila ang kinagigiliwan nilang pelikula. Ayon nga kay Direktor Joel Lamangan, ang pelikula ay isang sining at ang kaluluwa ng bayan ay sining din. Ang bayang walang sining, walang kaluluwa. 'Di ba? Kung titignan mo nga na minsan kasi sinasabi natin na kung ano yung generation ngayon, yun yung nauusong pelikula. Tama ba? Yun yung nauuso na panoorin. Hindi naman sa correct me if I'm wrong kapag nagkakaroon kasi ng mga pelikulang ganito ang eksena, mga ilang ilang ano pa lang, ilang linggo pa lang may lalabas ulit. Halos parehas lang din tulad ng The Mistress, tapos The Other Woman, tapos yung isa naman to Mrs. Reyes, 'di ba? Yung mga gano'n. So halos kung ano lang din yung nauuso napapanahon sa generation na 'yan, gano'n din ang halos lumalabas na takbo o serye ng pelikula. Kaya nga sabi natin ang elemento ng pelikula ay kwento, tema, tauhan, dialogo at pamagat. So kung naunawaan niyo ang ating pagtalakay, nais ko mong malaman kung kayo ay interesado rito. Panuto, tama o mali, iguhit ang puso, ang bituin kung tama ang kahulugang papel na ibinigay batay sa pagsusuri ng pelikula at tatsulok naman kung mali ang kahulugan. Sige, unang bilang. Ayan. Napakalalim ng pahayag ng iyong tinuran to Tutor Mel. Ayan talaga, salamat po.
Ayan, Camarines Sur, magandang hapon, Chris Jane from Godofredo, Camarines Sur. Hello sa iyo, nak. Ayan, sa unang bilang, itinuturing na sining ang pelikula, Bituin o Tatsulok? Sige nga, tignan ko nga kung ang inyong kasagutan. Marami pa ring mga pagbati. Mark Flotides Navida, watcher from Tandaay High School. Hello sa iyo. Ayan. Ayun, ang sagot nila ay Bituin. Mahusay naman. Ayan. Ang mga nakuha ng tamang sagot sila JB Pechon, Alexander Valderrama, Kiana Biso, Catlea Soriano, Crystal Betran, Bea Iglayan, Iana Maralit. Ikalawa, tinatawag na tema kung ang angkop na pag-arte ng mga tauhan ay isa-isang pelikula. Sige nga, yan ba ay Bituin o Tatsulok? Ang dami nakakuha ng tamang sagot. Ayun, may nakita na ako. Ang kanyang sagot ay Tatsulok. Mahusay. Tinatawag na tema ito ay tauhan o karakter, di ba? Ayan. At ikatlo, sa pamagat matatagpuan ng paksa ng isang pelikula. Tingnan kung natandaan niyo yung ating pagtalakay. Sa pamagat ba matatagpuan ng paksa ng isang pelikula? Hmm? Ayun, may sumagot na rin, tatsulok din. Dahil hindi sa pamagat makikita ito, makikita ang paksa sa tema ng pelikula. Ayan. At ikaapat, kinakailangan isaalang-alang ang lengguwaheng ginamit ng mga tauhan sa dialogo. Sige nga, ayun, may nakita na ako. Ang sagot niya ay bituin. Tama, mahusay, makabayang clap sa'yo. At sa ikalimang bilang, sa tema makikita ang impact ng isang pelikula o yung paghikayat. Sa tema ba makikita ang impact ng isang pelikula? Ayun, may sumagot na at ang sagot niya ay tatsulok. Okay, sa pamagat ito makikita para mahikayat kang panoorin. At dahil dyan, kayo'y napakahusay, meron tayong huling segment na tinatawag nating hugot, sagot. Sige nga, meron akong isang sitwasyon o isang pagsusuri, nais kong bigyan nyo ng hugot-sagot. Pagsusuri ng manonood sa isang pelikula ay nakatutulong upang matukoy ang kahinaan at kakulangan nito. Sige nga, ano yung hugot-sagot mo dyan? Tignan ko nga. Kung may hugot-sagot ka dyan. Ayan, ayaw pang mag-update ng aking cellphone eh. Ang dami pang sagot. Tatsulok, tatsulok. Okay? Ayun, may nakita akong sagot. Galing kay Angel Fortes. Bago mo mahalin ang isang tao, dapat tanggap mo ang kahinaan at pagkukulang nito. Parang pelikula lang. Ayan, di ba? 'Di ba, 'yun yung inaano natin? Ayun, bago mo mahalin ang isang tao dapat tanggap mo ang kahinaan at pagkukulang nito, parang pelikula, 'di ba? Minsan tayo minamahal natin yung pelikula 'pag nakita natin, mahina sa ganito pero magandang atake niya. May pagkukulang dito pero nagawa naman ng paraan, 'di ba? Minsan may gano'n tayong pagpapaliwanag pa. Ayan, Angel Fortes, mahusay. Ikalawa, ang magandang pamagat ng isang pelikula ay kinakailangang makatawag pansin. Ano naman ang hugot-sagot niyo diyan? Sige nga. Oo. O, si Angel Fortes lang bang nakasagot? Yung iba. Ayan. Ang magandang pamagat ay ng isang pelikula ay kinakailangang makatawag pansin. 'Di ba, bakit niyo ba tinitignan ng isang tao? Inaalam niyo ba kaagad kung anong kalooban niya? 'Di ba hindi naman gano'n? Ayan, may sagot na naman si Angel Fortes. Si Kaiser Orenza, hello, love, goodbye. Hello, love, goodbye ha. Hindi. Ayun, sagot ni Angel Fortes, sa paghanga, unang nasisilayan ang panlabas na anyo at naakit ng gusto. Gayun din sa pelikula, 'di ba? Sa pamagat pa lang, makikita mo na mai-interest ka at mahu ka na doon sa title. Ayan. Ayan, may sagot din si Tehero, para itong maging kapanapanabik at humikayat mas maraming manonood. Ayan. May sagot din si Cindy del Rosario.
Hindi ko bibigyan ng pansin kung hindi ka kaakit-akit katulad ng pamagat. Ang galing naman, ang husay. Okey. Ay, yung ba sagot niya ay, ang magandang kalooban ay kinakailangang makatawag pansin ayon kay Cindy Del Rosario. Ayon naman kay Francine Petalio, hindi ka bibigyan ng pansin kung hindi ka kaakit-akit katulad ng pamagat. Tama, okey. At meron ding hugot si Eliza Purpose. Ay sorry, pagbati pala 'to. You love someone, you need to love everything about them. Ayun pala, eh. Ayun, at kay Princess Kasilaw, ang magandang pamagat ay isang parte ng pelikula o kuwento upang maengganyo ang mga mambabasa. Galing, ayan. May sagot pa si Kaylin, kadalasan masinahangaan natin ang panlabas na kaanyuan ng isang tao, kagaya na lang din ng pamagat sa pelikula. Ang magandang pamagat ay isang parte ng pelikulang or kuwento upang maengganyo ang mambabasa. Ayon kay Iyana, kilalang mabuti ang iyong minamahal, kilalaning mabuti ang iyong minamahal bago mo sagutin, gaya ng pelikula bago mo panoorin. Ayan yung mga hugot-sagot. Mahusay talaga at para sa ikatlo, binibigyang pansin sa pagbuo ng pelikula ang kaangkupan ng edad sa target na manonood. Ayan, gusto ko naman 'yan. Ba't dumami? Delay siguro yung aking internet. Ngayon ko lang nabasa yung iba. Ayan, kay Bea Iglanay, upang mas makapang-akit ka sa pamagat pa lamang. Ayan. Ayon naman kay Respicio Christopher, ang magandang pamagat ay katulad ng panlabas na kaanyuan ng ibang nakikita. Okay. Ayon naman kay Morena Pascual Buwa, kulang pa ba? Ayan, yun yung mga halimbawang pamagat na kung saan ay maa-attract ka. Okay, at para sa ikatlo, binibigyang pansin ng pagbuo ng pelikula ang kaangkupan ng edad at target. May sagot si Angel Fortes. Sa pag-ibig, bagaman age doesn't matter, iba pa rin kapag ka-level mo ang kausap mo at kasama mo. Ayun, galing, di ba? So doon pa lang makikita natin na dapat ay maging mapanuri tayo sa pelikulang ating pinanonood. Hindi lang basta dahil napukaw ang atensyon natin, nakita natin yung kakulangan nito, bagkus ay ito ay angkop sa ating edad. At alam natin na magbe-benefit o meron tayong magandang patutunguhan. Ayan, meron din ditong ano, sa pag-ibig, bagaman age doesn't matter, iba pa rin kapag ka-level mo ang kausap mo. Inulit lang niya. Okay. Ayan, maraming salamat. Tapos ng ating segment na hugot-sagot. At dahil diyan, bago tayo matapos, nais nating sagutin bakit mahalaga kulturang pangkamalayan ang hatid nito, mabisang pagpapahayag at pagpapatotoo, galing at husay ng mga Pilipino ang dapat sa puso ay tumimo. Yan ang hatid ng pelikulang Pilipino. Ayan, na okay, marami ba kayong natutunan ngayong episode natin? Okay, muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, Tutor Mel, na lagi nagpapaalala ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa salitang dakila. Ito pa rin ang ating, Facebook Tutor Mel, ayan. Ayan, siyempre subaybayan natin ang Bayani Chronicles ni Tutor Ronel tuwing Sabado ng 11 o'clock. Mahalaga sa amin ang inyong komento at suhestyon, kaya i-scan lang ang aming QR code at ipadala sa amin ang inyong suhestyon at komento. Maraming salamat mga bayang mag-aaral. Paalam!